Magandang gabi, Pilipinas. Bayan pinagsumite ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., panahon na para itugma ang pamahalaan sa tunay na inaasahan ng taong bayan. Pero sa kabila nito, tiniyak ng punong ehekutibo na hindi maantala ang serbisyo ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi na pwede ang petics. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang naging direktiba sa mga miyembro ng kanyang gabinete na mag-resign. Ayon sa Pangulo, panahon na para itugma ang pamahalaan sa tunay na inaasahan ng taong bayan. Hakbang ito ng Pangulo para ayusin muli ang administrasyon, lalo't nagsalita na ang taong bayan sa katatapos na eleksyon at kailangan anya itong pakinggan at aksyonan. Paglilinaw ng Pangulo, hindi na ito tungkol sa mga personalidad. Sa halip ay tungkol na sa kakayahan, kaayusan at bilis ng pagkilos. Kikilalanin anya ang mga naging maayos ang trabaho at patuloy na nagsisilbi. Ngunit hindi anya maaaring makontento at tapos na raw ang pagiging petics at bara-bara. Ayon sa palasyo, patunay lamang ito na hindi kailangan ng Pangulo ng bastonero dahil siya mismo ang gigiya at mamumuno sa mga miyembro ng pamahalaan. Gayunman, pagtitiyak ng palasyo, hindi maaantala ang serbisyo ng pamahalaan kasunod ng direktibang ito ng Pangulo. Mananatili naman daw ang mga ito sa pwesto habang wala pang nailuluklok na bagong opisyal. Pagkakataon na rin daw ito para sa mga kalihim na patunayan kung karapat-dapat ba silang manatili. Ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Kasunod yan, pinawi ng palasyo ang maaaring agam-agam ng publiko patungkol sa stability ng gobyerno. Katunayan, giit ni Castro, magbibigay daan ang hakbang na ito para lalo pang palakasin ang pamahalaan. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ipinaliwanag din ng Malacanang na magiging batayan ng assessment ng mga kalihim ay kung gaano kabilis ang performance ng kanilang ahensya. Titingnan din kung may issue ng korupsyon at iba pang anomalya. Bagaman wala pang impormasyon kung sino ang magiging miyembro ng komite para sa assessment, asahan na raw na magiging mabilis ang resulta nito. Nilinaw din ng palasyo na hindi lang ito bigla ang desisyon ng Pangulo. Hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So, siguro na mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilisang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Iginiit naman ng Malacanang na walang pinupuntiryang sinumang opisyal sa naging direktiba ng presidente. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.